Good morning, good morning, good morning mga bis mga bay. Nandito na naman tayo mga bis mga bay. Update sa talyer. Wala pala tayong update mga bis mga bay sa talyer kasi hindi tayo nagtrabaho ngayon. Alam niyo mga bis mga bay, Semana Santa ngayon, and as Christian Catholic, nagse-celebrate tayo ngayon ng Lenten season. So wala tayong trabaho kasi nga as we reflect on the Lenten season mga bis mga bay, naggugunita tayo, nagpupuasa tayo. So ang puasa naman natin, di lang natin pinapakita, kundi panaimtim na paniniwala mga bis mga bay na hindi tayo magtrabaho kasi sumasama tayo sa selebrasyon ng pagka pagsakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. So yun mga bis mga bay, kaya hindi tayo nagtrabaho Huwebes, ngayon Biyernes Santo. Marami sanang trabaho kahapon pero hindi na ako nagtrabaho. So wala tayong update ngayon sa welding mga bis mga bay. Ang gagawin natin ngayon mga bis mga bay, magkwentuhan na lang tayo. Sige, ganito yun mga bis mga bay. Ito yung tanong para sa topic natin ngayon. Today's video mga bis mga bay, ito yung tanong. Have you ever wondered that most of the Catholic hindi nagbabasa ng kanilang Bible? Bakit kaya? So yun mga bis mga bay. Unlike sa mga ibang sekta, mga Iglesia ni Cristo, mga Seventh-day Adventist, mga Jehovah, mga born again, unlike sa kanila, bata pa lang tinitraining na nila yung anak nila na i-master yung Bible, na i-practice, i-memorize, and interpret it, and apply it to themselves. Ganon ang ginagawa ng mga ibang relihiyon. Pero ang Katoliko mga bis mga bay, chill lang. Wala man lang mga alam sa Biblia kasi hindi nila binabasa. Ako lang mismo, 3 yung Biblia ko mga bis mga bay. I have the Douay version of the Bible, yung 72 books, kumpletong Bible yun mga bis mga bay. Bisaya, di ko binabasa. Meron din akong King James version, 66 books na English, di ko rin binabasa. Meron din akong Tagalog na King James version, 3 yan nakalagay dyan sa lagayan. Nadumihan na lang, hindi ko nalinisan, pero hindi ko rin binabasa mga bis mga bay. So bakit? Ganito yun mga bis mga bay. Gumagamit kasi kami ng magisterium. Alam niyo yung ibig sabihin ng magisterium mga bis mga bay? Ganito yun. Yung mga santo mga bis mga bay, yung mga ordained person, yung mga obispo, yung mga pare, yung apostoles, meron yun silang mga sinulat na libro sa pag-i-interpret ng Bible. So yung binabasa mo, ini-interpret na yan nila. So ikaw, kung magbasa ka ng Biblia, tapos ma-interpret mo, i-interpret mo yung Bible, wala sa iyo yung Holy Spirit. So paano ka mag-came up sa insaktong interpretasyon? So hindi mo talaga magagawa yun. Alam nyo, ang mag-interpret dyan sa Biblia is yung mga holy people, yung mga sinugo, yung mga sinaniban ng Holy Spirit. Tayo, wala naman tayong Holy Spirit, di naman sumanib sa atin yan. So paano natin ma-interpret yung Bible ng tama? So ganun ang mga Katoliko. Kasi ang trabaho ng Katoliko mga bis mga bay, pupunta dun sa simbahan, nga na lang, isusubo na lang yun sa pare, yung Word of God, na insakto ng pagka-interpret, para lunukin mo na lang, nguyain mo na lang. So yun. Kasi ang trabaho ng simbahan, mga bis mga bay, hindi lang yung pagpalaganap sa words of God. Go and spread the Bible. Spread the words of God. Spread the gospel. Yun yung isa sa trabaho sa simbahan. May trabaho pa ang simbahan na pinaka-importante mga bis mga bay, to sanctify His people. Ano yun? Sanctification. Ang ibig sabihin ng mga bis mga bay is to make you holy. So, holy ka ba? Dahil ini-interpret mo yung Bible sa sarili mong pamamaraan. Hindi ka man lang sinugo. So, ang trabaho ng Katoliko mga bis mga bay, pupunta sa simbahan, makinig and to receive. Yan lang yun, to receive the Holy Eucharist. Para maging puti ka, para maging holy ka, para karapat dapat ka dun sa taas. Kaya hindi na namin kailangang basahin yung Biblia. So, ang nangyari, ang binasa namin ng mga libro, pinag-aralan namin yung mga sinulat na mga holy na mga tao, mga santo, mga ordained person na interpretation doon sa Biblia. Kasi ang Biblia is a holy scripture. Holy ka ba? Dahil ikaw yung mag-i-interpret niyan? Hindi. Yung mga sinugo lang. Yung mga sinaniban ng espiritu ng katotohanan.
Yun lang yun. Kita mo, mga bis mga bay, magbigay ako ng example Mostly sa inyo, sa ibang mga religious sect, bata pa lang nag-aaral na hanggang paglaki, hanggang pagtanda, nag-aaral na silang Biblia. Pero, yung Book of Revelation, mga bis mga bay, iba yung pagkaka-interpret nila. Marami akong mga sinulat, video, mga newspaper, magazine na nabasa na rapture na. Judgment Day na. The Beast, nandito na. Antichrist, the poor horse. Ano pa? So natatakot sila ngayon kasi rapture na, nawawala na si Kuan, ganito gano'n, kinuha na sa langit, na rapture na, Judgment Day na, magpakabait na tayo. So yun yung pagkakaintindi nila sa Book of Revelation, mga bis mga bay. Sa Katoliko, hindi kami nagbabasa ng Biblia, pero iba ang pag-interpret namin. Ang pag-interpret namin sa Bible, mga bis mga bay, yung Book of Revelation is yung Lamb of God. Hindi yung rapture, hindi kami natatakot nun. Yung Judgment Day, End of Days, the poor horse, Antichrist, the Beast. Excuse me. Hindi tayo natatakot nun. Doon tayo natatakot sa Lamb of God. Yun yung kaligtasan. Tingnan nyo kung ilang bisis binanggit yung Lamb of God dyan sa Revelation. So yun yung pagkakaintindi namin. So hindi kami nababother dyan sa mga Antichrist na yan. Yung mga Beast, yung mga poor horse, yung mga sakuna na parating, yung mga rapture, Judgment Day, hindi kami nababader nun. Doon kami nababader sa Lamb of God kasi nandun yung kaligtasan. Yun yung Book of Revelation. So yun yung diferensya natin. Kayo, nagbabasa kayo ng Biblia pero napupokus kayo doon sa Beast, napupokus kayo sa rapture. Kami, hindi kami nagbabasa ng Biblia pero napupokus kami doon sa Lamb of God. Kasi ang Lamb of God is the center of the Book of Revelation. Nandoon sa altar, kinatay siya para ma-receive mo yung katawan niya at saka yung dugo niya. Para maging puti ka, para maging maligtas ka. Yung ritual na yun, ang simbahan ang nagpe-perform doon. Noon. At saka pupunta ka na lang doon, nganganga ka, susubukan ka ng pare na ito yung pagkain mo na galing sa langit, nguyain mo na, lunukin mo na. So yun yun. So yun yung rason mga bis mga bay kung bakit hindi nagbabasa ng Biblia mga Katoliko. Kasi nga, yung mga tao na yan, ng mga sinugo, yung mga ordained person, yung mga may divine authority to do so, ginawa na yan nila. So, ano bang, bakit i-interpret mo pa yan? Makipagkumpetensya ka pa? Do you think you're holy? Kaya makipagkumpetensya ka sa kanila? Hindi. Mamemorize mo man yung buong Biblia, mamaster mo man yung Biblia, pag wala sa yung Holy Spirit, di talaga mag-came up sa insaktong interpretasyon. Kasi ang Espiritu ng katotohanan, mga bis, mga bay, isa lang. So yun mga bis, mga bay. So nasagot na natin yung mga ganyang mga katanungan. Yung mga, kasi tinatanong kasi yan sa akin mga bis, mga bay. Bakit hindi nagbabasa ng Biblia yung mga Katoliko? So yun mga bis, mga bay. Meron pang isa. Sabi nung narinig natin, pareho lang naman yan, simbahan doon, simbahan dito, isa lang Panginoon. Oo nga, tama naman yun. Isa lang man talagang Panginoon, pero hindi yan pareho. Kasi yung ibang simbahan, mga bis, mga bay, podium lang ang nandun. Ano ba yung podium? Lamisa na maliit, doon nila nilalagay yung Bible nila, tapos doon nakapwesto yung pastor nila nagyayaw-yaw tungkol sa interpretasyon sa Biblia, tungkol sa nakasulat doon. Sa simbahan sa Katoliko, ang nandun, altar. Sinong nandun? Ordained person. Nagpe-perform ng ritual kung paano mo ma-receive yung dugo at saka yung katawan ng ating Panginoon na si Jesucristo. So yun yung diferensya. Kailangan mong ma-receive yung Holy Eucharist habang nagsusubo ka, habang kumakain ka, para maging puti ka, para makapunta ka sa langit. So yun mga bis, mga bay. Ang diferensya sa pagsamba at saka sa prayer, mga bis, mga bay. Ang prayer, mga bis, mga bay, kung magdarasal ka, kahit saan pwede mo yung gawin. Kasi God is Spirit. Pwede naman yon. Kahit saan, nasa train ka, nasa bus ka, nasa jeep, kahit saan, sa kwarto mo, sa likod ng bahay mo, pwede. Pero ito lang, hindi mo matatanggap yung Holy Eucharist kung hindi ka pupunta dun sa templo. Kailangan mo pumunta doon at mag-alay para ma-receive mo yung Holy Eucharist. Kasi yun yung kaligtasan mo. Marami ding naliligtas sa prayer lang. O wala namang sinabi na hindi tayo maliligtas kung magdasal tayo. Pero ang tunay na kaligtasan ay nandoon sa Holy Eucharist. Kasi yun yung time na ma-receive mo yung dugo at saka katawan ng ating Panginoon. So yun mga bis, mga bay. Ito pa, isa pa, who gave the name Catholic, mga bis, mga bay. Madaliin natin to.
Wala yan sa Bible mga bis mga bay, yung name ng Katolik. Sinong nagbigay niyan? Tingnan mo yan sa Britannica Encyclopedia Volume 10. Nakalimutan ko lang kung, kasi high school ko pa alam ito nabasa ko to isang bisis high school Volume 10 Britannica Encyclopedia, page 126 o 136. Basta volume 10 Britannica Encyclopedia. World history yan mga bis mga bay. Oo, world history. So yun mga bis mga bay. Bishop of Antioch, Saint Ignatius, who was ordained by Peter. Si Pedro ang nag-ordina para magiging obispo itong tao na to, si Saint Ignatius, Bishop sa Antioquia. When he wrote a series of letters to Rome, he coined the name Catholic. Alam niyo mga bis mga bay, tingnan mo yung kuan nangyayari. Talagang guided siya sa Holy Spirit kasi nung mga time na yun wala pang dictionary nun. Paano siya nag-came up sa word na Catholic? Sabi kasi ng Panginoon, go and spread the Bible, spread the gospel, the Holy Scripture. So, sa Tagalog, kumalat, pinakalat. Sa English, universal. Di ba? Universal. Second term of universal, synonyms. Wala pang dictionary nun. Ang second term sa universal is Catholic. So, paano siya nag-came up sa ganun? So, probably, or most probably, he was guided by the Holy Spirit. So, yun mga bis mga bay. So, ngayon mga bis mga bay, nalalaman na natin. Hindi tayo nag-i-entertain ng debate mga bis mga bay Ipinapalabas lang natin yung nangyayari or sa loobin natin. Kasi Semana Santa kasi ngayon at saka gusto ko kasing mailabas to at maparating sa mga tao, mga bis mga bay na bakit hindi tayo nagbabasa ng Biblia, wala tayong alam sa Biblia. Pero insakto yung interpretasyon natin sa Biblia. Kasi dahil sa mga sinulat na mga libro ng mga santo tungkol sa Biblia, yun yung mga nabasa natin. Although binabasa naman natin yung Biblia natin, pero hindi natin minimorize yun, yung mga chapters, mga bersikulo, mga texts, hindi natin. So yun mga bis mga bay. So thank you mga bis mga bay, maraming salamat. Kuan kasi Biyernes Santo. Yung mga question mga bis mga bay, kung mayroon kayong mga tanong, sunod na Biyernes Santo, sunod na taon ko na yan. Sasagutin. Kasi hindi na tayo nakipagdebate. Pero when I'm mid-30s, talaga makipagdebate ako. So ngayon hindi na. Masakit yung ulo, mag-research ako ulit. Mahirap na. Marami kasing uungkatin. Nainganyo lang kasi ako mga bis mga bay. Dahil Semana Santa, Biyernes Santo, 2 araw na ako nagpahinga. Wala tayong matrabaho. So yun lang mga bis mga bay. Thank you. Salamat sa pakikinig at panonood ng aking mga video. Babu!